Ang dignidad bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Dignidad o dignity. Ang dignidad ay isang napakahalagang sangkap na taglay ng tao kung bakit siya ay nararapat igalang at hindi tratuhin ng masama. Naniniwala ka bang dapat kang igalang kahit ikaw ay bata o matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap, maitim o maputi, o maliit o matangkad? Dapat oo. Bakit? Kasi may dignidad ka. Ang dignidad ang dahilan kung bakit karapat-dapat igalang ang isang tao. Sabi nga sa umpisa, napakahalagang sangkap. Ito ay katutubong taglay ng tao na nagbibigay sa kanya ng halaga. Ibig sabihin ng katutubo ay likas o natural, o taglay na natin bago pa man tayo ipanganak. Nasa loob pa lang tayo ng sinapupunan ng ating ina, may dignidad na tayo. Hindi natin ito pinaghirapang kunin sa pamamagitan ng pera o edukasyon. Mayroon na talaga tayo nitong lahat bago pa man tayo isilang. Lahat ng tao ay mayroon nito. Ito ay pantay para sa lahat. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan ng tao, siya man ay bata o sakitin, ang kanyang dignidad ay kapantay din ng sa matanda at malusog na tao. Ano naman ang kinalaman ng dignidad sa paraan ng pagtuturing natin sa ating sarili, pamilya at kapwa? Dignidad at sarili. Mahalagang kinikilala natin na may dignidad ang bawat tao. Tayo man ay may dignidad din at dahil dito, nararapat din tayong makatanggap ng paggalang. Hindi lamang mula sa ibang tao, kung hindi pati na rin sa ating sarili. Ang pagtuturing sa sarili bilang taong may dignidad ay nangangahulugang pagkilala sa sariling halaga. Paano natin makikitang pinapahalagahan ng isang tao ang kanyang sarili? Kung ginagalang niya ang sarili niyang katawan, pag-iisip at pagkatao. Ano naman ang kaugnayan ng dignidad sa relasyon natin sa ating pamilya? Kinikilala natin na ang bawat tao ay may dignidad at nararapat silang pahalagahan at igalang. At mula rito, makikita natin ang kahalagahan ng pagkilala sa dignidad sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagtrato sa bawat kasapi nito ng may paggalang at pagpapahalaga mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang kasapi nito. Hindi lang ang mga magulang ang dapat igalang. Tandaan, may dignidad ang bawat isa kahit ang mga kasapi ng ating pamilya na mas nakababata sa atin. At dahil dito, nararapat natin silang pahalagahan at igalang. Dignidad at kapwa. Napakahalagang kilalanin nating may dignidad ang bawat isa, sapagkat ang pagkilala sa dignidad ng lahat ng tao ay nangangahulugang paggalang sa kanila, anuman ang kanilang lahi, kasarian, kalagayan ng buhay, edad, relihiyon o paniniwala, o maging antas man ng pinag-aralan. Mahalagang tandaan natin na ang bawat isa ay may dignidad na dapat kilalanin upang mapanatili nating tayo ay may paggalang sa ating sariling pagkatao, sa lahat ng kasapi ng ating pamilya, at sa lahat ng ating kapwa anuman ang kanilang lahi, edad, paniniwala o kasarian. Pagsasanay. Isulat ang titik T kung wasto ang pahayag tungkol sa dignidad o titik M kung hindi wasto. Number 1. Ang dignidad ay mahalagang sangkap ng ating pagkatao. Number 2. Hindi lahat ng tao ay may dignidad. Number 3. Ang pag-iwas sa bisyo ay pagpapakita ng paggalang sa sarili. Number 4. Kahit ang bagong silang na sanggol sa ating pamilya ay kailangang igalang at pahalagahan. At number 5, mas dapat igalang ang matanda kaysa sa bata. At dyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!